Hey, what's up sa inyo mga kwento? So, kumusta? Nasa kalsada na naman tayo at ngayon ay mag-share po ako ng 10 bagay na dapat wag nyong gagawin habang kayo ay nag-a-apply dito sa Japan. So, unang-una sa lahat, gusto ko munang magpasalamat kay paring Hill Arabis, yan. So, kapag medyo nahihirapan ako mag-isip ng mga gusto kong i-share sa inyo, minsan talagang tinutulungan ni Tropang Hill na mag-isip kung ano yung mga dapat ko i-share sa inyo sa mga pag-apply dito sa Japan. So ngayon, naghanda po kami ng 10 bagay na dapat wag niyong gagawin habang kayo ay nag-a-apply dito sa Japan. Lalo nga lang sa mga nagbabalak na mag-apply dito sa Japan, kung halimbawa kayo first timer at wala pa akong experience sa pag-apply sa mga abroad, ako po, ito para sa inyo. Ginawa ko po ito para mas lalo kayong maging aware sa mga bagay na ito. So, syempre, naglagay ako ng kumuha ng kodigo para hindi ko makalimutan, di ba? So, ngayon, dumapo tayo sa unang-una kong inilista yung kalusugan. Bakit kalusugan yung unang-una kong inilista? Kasi mga kwento, marami pong nag-a-apply na mga aplikante, lalo-lalo yung mga first-timer, na pagdating sa mga pre-medical o initial medical sa mga agency, ay dito pa lang nakikitaan na sila yung mga sakit nila na hindi pa totally magaling. Yung mga sakit na medyo malubha na pinagdaanan nila na hindi pa totally maayos o magaling. Ngayon, ang i-suggest ko, bago kayo mag-apply sa mga agency, ay make sure na yung inyong pangangatawan ay nasa good running condition ba? Nasa talagang naka 100% na yung physical ninyo ay maayos. Kasi masasayang po yung lahat pagka doon pa lang sa initial interview, ay initial pre-medical, makikitaan na yung sakit ninyo. Sayang yung gastos ninyo sa pag-apply. Yun po yung number 1 ko, yung kalusugan. Pangalawa, yung certification. Ito mga kwento, maraming gumagawa na to. Anong meron sa certification? Yung mga walang experience na nagpapanggap ng lalang experience sila at nagpapagawa kung saan-saan dyan sa Manila, pag yan po ay na-detect ng inyong agency na yung certification nyo ay peke, yan po yung pangalawa, certification na peke. Pag yung pong agency na na-detect yung certification na peke, kahit anong pong gawin yung lupasay dyan sa agency na yan, i-disqualified kayo sa application papunta dito sa Japan. Kaya make sure na lahat ipapasa nyo sa agency ay original at hindi pagawa kung saan dyan sa Maynila. Kasi talaga pagka na-detect yan, sayang lahat ng inyong gagasusin sa pag-apply dito sa Japan. Sayang talaga pagka yung pinasa nyo ay mga peking papeles. Kaya wag kayo magpapasa ng mga peking papeles, ha. So yung pangatlo, itong Nihongo class. Ito mga kwento, sa Nihongo class, pag once na kayo ay na-select ng Japanese employer at kayo ay magte-take na ng Japanese language, wag po kayo 100% ng pakampante na kayo ay makakapunta na dito sa Japan. Kasi under process pa rin po kayo sa application papunta dito sa Japan. Sa Nihongo class, mga kwento, make sure na siseryosohin nyo yung pag-aaral ng Japanese language. Huwag nyo pong gagawin yung pag-i-school bukol o papasok yung kailan nyo lang gusto. Huwag nyo pong gagawin yung kasi ang mga agency, may mga reserve na tinatawag kami. May reserve na tinatawag yung mga yan. Ngayon, kung ikaw ay pasaway, kung kailang gusto mo lang papasok ay papasok ka, kung ikaw hindi makiki-cooperate sa Japanese language at talagang masakit ka lang ulo ng agency, ng school, i-report ka ng sensei mo sa school, sa agency ninyo, at yung agency ninyo may chance na i-cancel ang inyong pagpunta dito sa Japan kahit kayo ay selected na ng Japanese employer. Kasi pag once na in-report kayo sa mga Japanese employer at pasaway kayo sa pag-aaral ng Japanese language, so meron po kami tinatawag na reserve, baka yung reserve ang ipalit po sa inyo. Kaya kung kayo po ay mag-aaral ng Japanese language, make sure na talaga siseryosohin ninyo, hindi porket na-select na kayo at na-select na ng Japanese employer ay 100% na makakapunta na kayo dito sa Japan. Kaya seryosohin nyo pag-aaral ng Japanese language. At ito, pang-apat, kung halimbawa ay under process pa rin kayo na-select na kayo, under process pa rin kayo ng application na papunta dito sa Japan, at meron na kayong employer, iwasan nyo po yung madisgrasya. Isang kasamahang kuhuno, naalala ko, nadisgrasya po yung isang classmate namin nun. And then, ngayon, dahil sa nadisgrasya siya at mayroong tama yung kanyang balikat, so matagal bago gumaling yung kanyang balikat dahil sinemento, so yung pong kanyang application dito sa Japan, kahit na siya ay nakapirma na ng kontrata nun at naka-enterprise na ng papunta dito sa Japan, so hindi po siya pinatuloy at yung pong kanyang application ay kinancel na dahil nga sa kanya naging kalagayan na nakadisgrasya o disgrasya siya. Kaya
kayong mga na-select na, kayong mga under process pa rin na papunta dito sa Japan, mag-ingat ho kayo, lalo-lalo sa mga ganyan disgrasya dahil pagka tayo nakainom, mainit yung kamay natin sa manibela, ayun, talagang pagka kayo na disgrasya at medyo malalayo tama ninyo, talagang hindi ho kayo makakapunta rito kung magnalaman po ng agency yan. Kaya yung pang-apat ko, yung disgrasya. Pang-lima, ito mga kwento, pera. Importante talaga itong pera. Hindi ko alam bakit ko ginawang pang-lima itong pera. Kasi mga kwento, kung halimbawa kayo mag-a-apply dito sa Japan, make sure na meron kayong pondo, meron kayong pera na gagastusin sa pag-a-apply dito sa Japan. Kasi simulat sa pool ng inyong pag-a-apply dito sa Japan, talagang ang tatakbo dyan ay pera. Ngayon, kung wala kayong pera at aasa kayo sa may nagpapautang na merong interest, madodoble-doble yung gastos sa pag-apply dito sa Japan. Kasi dito po sa Japan mga kwento, once na nag-apply ka sa agency, nag-ayos yung papeles, wala pa pong kasiguraduhan kung anong petsa kayo lilipad papunta dito sa Japan. Kahit kayo ay nakapirma ng kontrata, dumating na yung COE ninyo, once na pag ang ginamit yung pag-apply dito sa Japan ay pera na galing sa interest o galing sa kapitbahay nyo na nagpapa-interest ng ganyan nga, so talaga mabibigitan kayo, madodoble po yung magiging gastos sa interest sa pera, sa kayong magiging pag-aaral sa Japanese language sa Maynila. Kaya kung ako sa inyo, kung halimbawa na meron kayong lalapitan na kapamilya ninyo, mas magandang humiram kayo ng pera na walang interest, o di kaya bago kayo mag-apply dito sa Japan, ay make sure na meron kayong pondong panggagastos o pangtutustos sa inyong pag-apply dito sa Japan. Kasi manghiram ng pera na may interest. Kasi ang pag-apply dito sa Japan mga kwento, talagang haba ng pasensya, talagang medyo sasabihin ko na mahabay proseso. Mahabay proseso, kaya habang tumatakbo yung hiniram yung pera, so palaki ng palaki interest na yan, lalo't hindi pa nababayan yung principal. Kaya bago kayo mag-apply dito sa Japan, make sure na talagang meron kayong nakalaan at nakapondong pera sa pag-apply dito sa Japan. Yun po yun ang pang-lima natin, pera. Ito, pang-anim, kung kayo ay nagbabalak mag-apply dito sa Japan at kung kayo ay nagbabalak magpalagay ng tato o magtato, mapababae man o lalaki, wag nyo na pong gagawin. Lahat malaki yung inyong binabalak na palagay na tato. Kasi kadalasan sa mga agency, mga kwento kadalasan sa mga agency talaga, ang mga ayan ay hindi ho tumatanggap ng may mga tato, lalo kung malalaki, kitang-kita sa katawan, hindi ho talaga sila tumatanggap. May mga agency lang po na tumatanggap pero maliliit. Pero kung ako sa inyo at halimbawa nagbabalak kayo magpunta dito sa Japan, wag po kayo magpapalagay ng tato. Wag po kayo magbabalak magpalagay ng tato. Kahit sa parte ng katawan, mas maganda, mas malinis. Mapababae man o lalaki yan yung pang-ano natin, yung tato. Ito naman sa ulit, pang babae. Na babae, once na kayo po ay naselect ng mga Japanese employer at nag-aaral at under pa rin kayo ng proseso na pag-apply dito sa Japan at hindi pa kayo totally, wala pa kayong plane ticket, kayo mga babae, so lalo na yung mga mayroong asawa, alam kong common naman po, common sense na po ito, pero mas gusto ko pa rin i-share para mas maging aware yung mga babae na napupunta at nag-apply dito sa Japan. Siyempre, halimbawa 4 months na lang o 5 months na lang, meron kayong tentative date. Siyempre kayong mga babae at yung mga asawa ninyo ay sinusulit na yung pagsasama nyo sa isa't isa, di ba? So iwasan nyo po yung mabuntis bago yung 3 to 4 months nyo na flight papunta rin sa Japan. O lalong-lalo na pagka kayo ay nandito na sa Japan na isang linggo na lang, nagkataon pang hindi kayo gumamit ng pang protection, baka kayo mabuntis kahit na nakapirma na kayo at nandito na kayo, nakapirma ka na yung kontrata at nandito na kayo. Sigurado mga kwento, mapapauwi kayo dahil makikita uli yan pag kayo ay nag-medical dito sa Japan. Kahit sabihin nyo hindi kayo buntis at ipapalusot nyo na gano'n, nako, wag na ho yung gagawin yan dahil wala ho nakakaligtas dito sa Japan pagdating sa medical. Lahat ho yan nakikita ng medical dito sa Japan. Kaya mag-ingat po kayo at gumamit po kayo talaga ng pang protection ba para maiwasan nyo yung buntis ba, mabuntis kayo. May dumaan na tropa natin. So, pang-walo, ito mga kwento pang-walo tayo, masangkot sa krimen. Ito mga kwento, once na kayo ay masangkot sa krimen, bago ang flight nyo dito sa Japan, at gaya ng isang tropa namin, talagang, pag meron kayo sumpina, naku po, ay talagang
mali-disqualify kayo, makaka-cancel ang inyong flight papunta rito sa Japan pag kayo ay nasangkot sa isang krimen dito sa Pilipinas. Kaya mag-ingat po kayo, lalong-lalo sa mga kalalakihan, na wag kayo masasangkot sa anumang gatong bagay, sa anumang krimen. Kasi pagka nasangkot kayo at nalaman talaga ng agency at talagang nagkaroon kayo ng subpi na talagang I'm sorry, talagang inyong application dito ay cancel. Kaya ayan, mag-ingat po kayo sa mga ganyang bagay. Kung kayo ay pasaway, mag-ingat po kayo. Wag niyo kahit anong mangyari, wag po kayong wag po kayong papasok sa ganyang larangan na masangkot sa isang krimen. Sayang ang application niyo, sayang lahat ng pinagbahudan ninyo, sayang lahat-lahat. Yan po yung pang 8 natin. So pang siyam, ito po mga kwento, hindi ko rin alam bakit ko ginawang pang siyam itong agent na to. Sa pag-apply dito sa Japan mga kwento, may mga agent po talaga na naghahanap dyan sa Maynila, sa mga agency, labas ng agency. Hindi na sa labas ng agency, sa mga internet, maraming nag-aalok yung mga agent na nag-apply dito sa Japan. Hoy, hayo! Ngayon, kung kayo po ay lahat naman ng i-present nyo sa may agency ay legal at kayo po talaga yung tao na yon, advice ko na kayo na lang magpunta ng agency. Wala akong nakakatakot sa agency. Pagdating nyo pa lang sa guard, i-assist na ho kayo doon. Ang hanapin lang sa inyo ay yung mga papeles ninyo. Hindi nyo kailangan dumaan ng agent. Hindi nyo kailangan dumaan. Kayang-kaya nyo po yan. Kung kaya nga ng iba, ibig sabihin kayang-kaya nyo rin po. Mas magandang kung kayo na lang po ang pupunta sa mga agency sa mag-apply through face-to-face para lahat ng kalakaran, lahat ng sasabihin ng agency ay kayo mismo ang makakaalam. Hindi gagaya ng mga agent na kung ano-ano pa sinasabi at kung anong perang hihingin sa inyo. Ngayon, pagka nagkataon pa at dumaan kayo sa agent at yung agent na yun ay illegal pa, mga illegal na yung mga modus ba, sayang, ang laking perang magagastos niyo at mawawala sa inyo pagka yung natagpuan niyo pang agent ay manluloko, may mga modus pa. Kaya kung ako sa inyo mga kwento, kayo na lang po magpunta ng agency mag-apply face to face. Madali lang po, i-assist po kayo sa agency. Wala akong mahirap na gagawin doon as long na hawak yung mga papeles niyo at kayo po yung nakalagay sa papel na tao. Kaya kung ako may advice ko talaga, huwag na kayong dumaan ng agent. Ngayon kung gusto niyo magtanong sa akin, mag-comment po kayo sa comment section na to. Magtanong lahat po ng mga tanong ng mga nanonood sa atin, pinipilit ko po talagang replyan yung mga yan. Iniisa-isa ko po yung mga yan. Ngayon, kung mayroon man ako nakakaligtaan, pakiulit nyo na lang po sa ibang vlog natin at baka sakali doon na talaga mapansin ko na siya. Ngayon, ako naman talaga ay sumasagot ng mga katanungan. Balik po tayo sa illegal agent, talaga mga kwento, huwag na lang kayong dadaan sa mga ahente dahil pagka kayo ay nakatagpo ng mga nagmubotos na mga agent, malaking perang mawawala sa inyo at higit pa doon baka hindi pa kayo totally talaga ina-apply sa mga agency at inilalapat sa mga agency. Kaya kung ako sa inyo, mag-apply na lang po kayo ng face to face. Wala pong mahirap doon. Madali lang po mag-apply sa mga agency dahil lahat naman ng kailangan nila ay sa inyo. Kaya huwag kayong kabahan, para mas maniwala para mas lalo kayong ma-inspire mag-apply, kasi nalalaman nyo mga kalakaran, nalalaman nyo lahat ng pag-apply about dito sa Japan, lalo sa mga first timer. So pang 10, ito po mga kwento, pang last ko talaga ito, attitude sa pag-apply. May mga aplikante po talaga pagka na-select na at underprice na mapunta dito sa Japan, at may mga aplikante din po talaga na pag once na nagbigay ng application ay maya't maya po yan nag-chat sa mga staff ng agency. So ito po mga kwento, hindi lang po tayo, hindi lang po ikaw, hindi lang po siya ang inaasikaso ng mga staff ng agency sa pag-apply ninyo sa Japan. Huwag po kayong makulit. Pagka may sinabing petsa, may sinabing araw, doon nyo na lang po sila tawagan. Pag halimbawa sinabi sa Merkulis at hindi naman pa yung Merkulis, kinabukasan ng Merkulis, pwede nyo silang tawagan at i-update nyo sila at baka nakalimutan lang nila. Pero yung January 1 pa lang ngayon, January 2, ang update nyo ay January 20, aaraw-arawin nyo sila. Wag naman pong ganun dahil nakakahiya naman. Baka isipin nila na di ba? Kaya napaka-importante din yung
pasensya at haba ng haba ng pasensya pag-apply dito sa Japan, kasi ang pag-apply po dito sa Japan, mga kwento, talagang inirecommend ko na dapat kayo ay mahaba inyong pasensya, dahil maliban sa pag-apply sa mga agency, maliban din sa pagproseso ng pag-aaral ng Japanese language, at maliban sa pagdating ng COE ninyo, na yun ang kailangan na number 1 para kayo ay totally makapunta na dito sa Japan. Kaya kung ako sa inyo, habaan niyo po yung pasensya niyo sa pag-apply dito sa Japan, dahil hindi lang po ikaw ang nag-apply dito sa Japan, bagkus napakaraming mga Pilipino at mga aplikante at mga trainee visa ang nag-apply dito. Pag kung kayo mangungulit at araw-araw na mag-chat sa mga staff ng agency, baka mamaya makulitan pa yung mga yan, lalo kayong patagalin na i-hold yung papel ninyo, Kaya kung ako sa inyo, magtiyaga, mag-antay, at habang nag-aantay, mag-aral kayo ng Nihongo. Yun po yung pwede kong may advice sa inyo. So paano? Yung 10 bagay na yun, ulitin ko: ang kalusugan, ang peking certification, ang Nihongo class, yung sa disgrasya, ang pera o pondo, ang pagpapalagay ng tato, ang pagbubuntis sa mga babae, ang masangkot sa krimen, illegal na agent, at yung attitude sa pag-apply. So yung 10 bagay na yun dapat ay pagtuunan nyo ng pansin. Iwasan nyo po yung 10 bagay na yun. Ito ginagawa ko lang po para din sa mga baguhan at nag-apply dito sa Japan na wala pang idea kung paano mag-apply dito sa Japan. So paano? Ang sa muli, ako si Kuya Marvin, at ito ang Margap Experience.